mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan. Makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5 hanggang 6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pinagpalang araw, mga kapatid sa Panginoon. Magandang umaga kay Brother Valdez Mirado Santiago ng Palayan City, Nueva Ecija. Sa mga kapatid po natin maaga na si Bangon, kay Ate Roxanne Nunez at kay Sister Marilu Ramos. Magandang araw, pinagpala. Sikat na dalang pag-asa, buhay ay sisigla. Congratulations po sa mga taga-Barangay Burgos. Grabe, ang aaga ninyo magsibangon. Hallelujah, glory to God. Si Ate Lorna Lambong ng San Francisco Llanera. Magandang umaga, pinagpala. Sabihin po agad natin, welcome Holy Spirit. At kay Sister Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija. Salitang buhay sa puso mo magpakailan. Glory to God. Tinig sa itaas ang Pastora Grace Librero, magandang umaga. Kay Ate Bernadette Ramos, kay Sister Jo Akay ng San Jose Occidental, Mindoro. Magandang umaga po sa ating lahat na pinagpala. Kay Ate Annabella Desago ng General Tres Cavite. Blessed morning po sa ating lahat. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Sa hirap na nararanasan. Atin po kagad na bigyan ng parangal ang Panginoon Diyos sa ating mga labi. Kay Ate Renalyn Olasco ng Maribeles Bataan, isang mapagpalang umaga. At kay Sister Jessica Rigtao. Glory to God. Salubungin natin ang Diyos. Pinagpala, we are blessed sa araw na ito, mga kapatid. Walang pagbabago ang ating mga sasabihin, kundi magparangal at magpasalamat sa Diyos na makapangyarihan na laging gumagawa sa ating mga buhay. Tawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas ang tanging. Isa na namang maalab at mainit na pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Glory to God. Good morning kay Pastor Mirna Masiklat ng sa Concepcion Tarlac. At nais ko nga po palang batiin yung ating pong mga kapatid sa Panginoon. Ayun, nakita ko rin. Okay, batiin po natin yung mga kapatid po natin na hindi po natin napabanggit, ano? Hallelujah, yung mga nanonood po sa ibang bansa dyan, kay Ate Lydia Luner na nasa United Kingdom, kay Flida Hinton ng United Kingdom, at sa Canada po kay Sister Lenny Soto. Magandang umaga at pinagpalang araw po sa ating pong lahat dyan. Sa mga kapatid po natin maging sa Saudi Arabia, kay Jinganal, kay Sister Joy Eugenio, hallelujah, kay Andrew Euglera Malyari ng Saudi Arabia, kay Sister Rowena Bakilar ng Dubai at kanyang kapatid na nasa Kuwait, kay Rosemary. Magandang araw. At sa ating po mga kapatid sa Australia na nanonood po araw-araw, kay Sister Norma Bedford ng Melbourne, Australia, kay Brother Ray Morcilla, Shirley Morcilla ng Australia, at siyempre kay Brother Eric McDonald at Marisa McDonald ng Tennessee, USA, at ang Pinay sa Amerika, at ang biyaheng Canada. Kumusta na po kayo dyan? At kay Brother JP Castillo, magandang araw mula naman sa Las Piñas City. At kay Ate Edeline Arosena, kumusta po kayo dyan sa mga taga-Taiwan at sa mga taga-Japan? Pinagpalang araw, batiin po natin una siyempre ang Diyos. Pinagpala. Good morning, Holy Spirit. Good morning. Let us welcome the presence of the Almighty God. Kay Sister Terlin Cardona, ang pamilya Cardona sa Barangay Tondo, San Jose City, Nueva Ecija. Si Ate Letelma Libril ng Agupalo, Barangay Agupalo, Lupao, Nueva Ecija. Sa mga kapatid po natin, mula naman sa South Cotabato, kay Sister Vida Galerio, retired teacher po ng Banga Elementary School, South Cotabato, at Sister Sharon Divina Gracia ng Zamboanga City. At yung po mga nanonood po sa General Santos, hinahanap ko po yung mga pangalan nila sa Davao. Maraming salamat po from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pinagpala po tayong lahat.
Isang mainit na pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta ang inyong pamamahinga? Masaya ba tayong natulog? Excited ba tayo na sa pagising natin sa umaga? Binabati natin ang Diyos na makapangyarihan na punong-puno po tayo ng pag-asa. Batiin kaagad natin ang Diyos na nagbibigay ng ating hininga sa araw-araw at magpasalamat po sa Kanya. Hallelujah! Mayroon mang suliranin, dapat lang alam. Isang ngiting masaya at ngiting tagumpay po ang ating ipagkaloob sa umagang ito. At gumagabay sa atin. At sa ilang sandali tayo po ay mananalangin mga kapatid at magpapasalamat sa Diyos sa panibagong kalakasan at panibagong araw na ibinigay ng Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Araw-araw tayo pinagpapala ng Panginoon. Ang isa pong sa pinakamasarap na biyaya ng Diyos, yun po tayo ay nagigising araw-araw. Yung bang nakikita natin na sinasamahan tayo ng Panginoon Diyos sa ating pamamahinga. Magandang umaga, Pastor Elizabeth Zapatero and family. Kumusta na Reverend Israel? Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa atin. Tayo ay kanyang mahal dahil siya ay tapat. Tinig sa itaas. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Okay, let us declare and proclaim that we are blessed. Gamitin po natin ang ating mga labi. Kumusta po kay Princess Paltes Canal na nasa Saudi Arabia, sa Riyadh. Pinagpalang umaga. Tinig na mula sa Diyos. Tinig sa itaas, magtawag niya ang pakinggan. Hallelujah. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Lagi nating kasabihan. Without God, we can do nothing. Ang salita lamang po ng Panginoon ang ating gabay sa araw-araw. Dito po natin lalong makikilala ang Panginoon kung gaano siya kabuti, gaano siya ika nga po ay talagang maalab at mapagmahal na Diyos. O yung mga natutulog pa ha. Atin pong gisingin ang ating mga sarili. Salubungin po natin ang salita ng Panginoon na punong-puno ng pag-asa. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. O yung mga excited dyan, humanda po kayo mga kapatid. Lagi pong may milagro, lagi pong may himala. So kapag nagpapakita po tayo ng kauhawan, sabi nga'y mapalad, sabi ng Mateo chapter 5, mapalad yung mga nauuhaw at nagugutom sa katwiran ng Diyos. Glory to God. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Marami pong salamat doon po sa lahat ng mga sumusubaybay po sa atin sa gawain ito mga kapatid sa Panginoon. I declare and I decree in the name of Jesus, favor and blessing be upon you today. Magandang araw po kay Sister Martes Kasugan ng Nay Cavite. Pinagpala, glory to God. Ay po'y mananalangin na Panginoon Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Panibago na naman kalakasan at panibago na naman buhay ang ibinigay mo po sa amin. Salamat Ama sa iyo pong pag-iingat sa aming pamamahinga. Salamat sa mga tagumpay na ipinagkakaloob po ninyo sa araw-araw. Marami pong salamat Panginoon sapagkat binigyan mo kami ng panibagong kagalingan ngayong umaga, panibagong pag-asa at maraming pagpapala ang aming matakamit ngayong araw na ito dahil sa masaganang biyaya Panginoon ng Banal na Espiritu Santo, dahil sa iyo pong pagsubaybay sa amin, sa iyong paggabay Panginoon. Ingatan niyo po kami Panginoon Diyos sa lahat ng aming gagawin ngayong araw na ito at pakalinisin po ninyo kami ng iyong banal na dugo Panginoon. Patawarin po ninyo kami sa anumang mga uri ng kasalanan na inyo pong nakikita sa aming buhay. Patawarin niyo po kami Panginoon sa aming mga isip, sa aming mga puso, sa aming mga gawa Panginoon Diyos.
mga salitang hindi nakapagbigay ng kaluguran at kapurihan po sa inyo. Patawarin po ninyo kami. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At kami ginagamit namin po ang iyong banal na dugo, Panginoon, sapagat without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Hallelujah. In the name of Jesus. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pagsasakripisyo ng iyong buhay 2,000 years ago. At ang buong mundo ay nakatanggap ng kaligtasan. Ang buong mundo ay nakakasumpong ng tamang daan patungo sa liwanag. Hallelujah, sa landas ng buhay na amin pong tinatahak. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan. You are the same yesterday, today, and forever. Hindi mo kami pinababayan, hindi mo kami iniiwan. At sinasaway namin ang gawa ng Diablo, Panginoon, sa aming mga buhay. Walang kapangyarihan. Hallelujah, ang lahat ng gawa ni Satanas. Hallelujah, lahat ng problemang yan ay may kalutasan. Lahat ng mga pagyong dumaraan ay may kalutasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bawat tagumpay na inyo pong binibigay sa amin araw-araw. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at kalakasang amin tinatanggap mula po sa inyo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at samahan niyo po kami. Ang aking labi, Panginoon, ang aking dila, sabi lamang ang nararapat, Panginoon. Ikaw po siya magkontrol ng aming buhay. Pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang lahat ng aming kalakasan, ang aming isip, ang aming puso at ang aming kaluluwa. Ingatan niyo po, Panginoon Diyos, ang aming bansa na patuloy na bigyan ng kapayapaan. Patuloy na bigyan, Panginoon, kami, hallelujah, ng tunay na liwanag na aming pong susundan. Maraming pong salamat sapagkat hindi ka po nagbabago. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mga pagpapala. At salamat sa mga taong naririto, Diyos, na nakikinig at nanonood. Pagpalain niyo po sila. Ingatan niyo po sila at inyo pong gabayan, Panginoon. Maraming salamat sa Diyos ang papuri at karangalan sa pangalan ni Jesus. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. La 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 la. Tinig sa itaas. Pagtawag niya ang pakinggan, sa ang buhay sa puso mo magkailanman. Tinig sa itaas, pagtawag niya. Okay, marami pong salamat sa Panginoon Diyos sa araw na ito na muli na naman tayong nagkita-kita. Isang masiglang umaga. Hallelujah. Ay naku, nakaka-excite po ang araw na ito, mga kapatid. Abay, nauunahan na po natin yung alarm clock. Dati naka-alarm clock po tayo alas 4 ng umaga. Abay, alas 2, alas 3, nagigising na po tayo. Pinapabangon ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo pong lahat dyan, sa mga matyatyaga pong nakikinig ng programang Tinig sa Itaas. Good morning po, Dr. Josie Pascual ng City Health Office ng San Jose City, Nueva Ecija. Magandang umaga po kay Nanay Josephine Soto ng San Francisco Llanera, Nueva Ecija. Maraming salamat po sa mga taga-sumusubaybay po maging sa Visayas at Mindanao na nakikinig at nanonood po natin programa. Pinagpala po tayo sapagkat ang mga taong nauuhaw sa kanyang salita ay pinagpapala po ng Panginoon. Maraming din po salamat sa inyong mga suporta po. Doon po sa lahat na sumusubaybay. Ito lamang po aking masasabi, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Wala man po ako may bigay sa inyo, may pangako sa inyo, pero sapat na po ang mga salita ng Panginoon. Sapat na po ang mga pangako ng Diyos na atin pong hahawakan. Sapat na ang kanyang mapagpala at makapangyarihang mga salita na atin pong pinag-aaralan araw-araw. At ngayong umaga, isang mainit na namang pag-aaral, hallelujah, ng salita ng Panginoong Diyos. Glory to God. Yan, siyempre, lagi natin papasalubungan ng Panginoon Diyos sa ating pagmulat ng mata ng pasasalamat. Lagi natin bigyan ng isang kapong sa ikangay sa pag-umaga palang paglagi kang naangit ay pagigising kang masaya. Naku, napakagandang atmosphere na ang presensya ng Diyos ay nalulugod. Hallelujah! Ibang klase po ang Panginoon Diyos, siyempre. At ibigay po natin ang pinakamataas na papuri sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Mainit-init po at talaga naman po nga po sa bagay. Sa araw-araw naman po na pag-uusap po natin ng salita ng Panginoon Diyos, sariwa, mainit, makapangyarihan at talagang punong-puno ng pag-asa. Ang Diyos ay sumasagot sa bawat dalangin ng kanyang mga anak na tinawag.
Medyo dinala po tayo ng Panginoon Diyos sa pag-uusap po natin ngayong umaga. Are you ready to meet your God, mga kapatid? Tayo po ba ay nakahanda ng humarap sa Panginoon? Ano mang oras na mangyari? Ano man ang mga kaganapang nagaganap sa mundo sapagkat ito'y nakasulat? Nakaredy na po ba tayong harapin ang Panginoon? Ito po ay ang paalala po sa atin ng Panginoon Diyos. Dinala po tayo sa ganitong klase ng pag-aaral upang ipaalbatid po at ipaalam po sa atin na ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik anumang oras sa hindi inaasahang panahon at hindi inaasahang oras. Wala pong nakakalam ng oras o araw o buwan o taon o petsa. Basta ang pinagbibilin po sa atin ng Panginoon Diyos, tayo po'y magsipaghanda palagi. Laging gising, kaya yung mga natutulog pa po dyan. Pakigising pong mabuti mga kapatid, tayo po lagi araw-araw may sariwang salita ng Panginoon na ating pong pinag-uusapan. Salita ng Panginoon na kapag bibigay po ng kaluwalhatian po sa Kanya, sapagkat sabi ko nga po sa inyo, pagdating natin sa kalangitan, hallelujah, at ito po medyo madadaanan po natin. Salita po ng Diyos ang maririnig po natin. Wala po tayong maririnig na salita ng tao pagdating po ng araw ng paghuhukom ng Panginoong Diyos. Sa araw ng paghuhukom, ang mga salita ng Panginoon na Kanyang gagamitin, walang makakapangatwiran, walang makapagdadahilan at hindi po pwede natin sabihin ang lahat ng excuse natin ay invalid pagdating sa langit. Kaya ang title mo na pag-usapan natin, Prepare to meet your God, to meet thy God. Hallelujah. Nakahanda na po ba tayo, mga kapatid? Okay, sisimulan na po natin sa aklat ng Amos, chapter 4, verse 12. Ito po ang nakalagay. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, sapagkat aking gagawin ito sa iyo, umanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Sasabihin naman ninyo, Pastor, hindi ba yung salitang iyong aklat ng Amos ay address sa bansang Israel, sa lahi ni Israel? Kaya sinasabi ng ganito yung salita, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, sapagkat aking gagawin ito sa iyo, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos, O Israel. Tama po kayo, ito po ay pangungusap ng Panginoon sa bansang Israel. Subalit wala naman po tayo sa Israel at hindi ka naman sa Israel. Ito po ay address ngayon sa lahat ng mga taong naniniwala po sa salita ng Panginoon, sa mga tao pong nananampalataya po sa Diyos, tayo pong lahat. Hindi lamang po ang bansang Israel ang pinaghahanda ng Panginoon. Hindi lamang po ang tao sa iba't ibang bako ng bansa ang pinaghahanda ng Panginoon. Ito pong salitang ito ay para na po sa lahat sa ating panahon ngayon. Mga kapatid ko sa Panginoon Diyos, nangungusap na po ang Diyos sa atin sa mga huling kapanahunan. Ipinapaalala po na ang Panginoong Diyos ay magbabalik anumang araw, anumang oras, anumang panahon. Babasahin ko po sa inyo ang pangalawang talata po na ating pong pag-uusapan. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, 4, ang talata po ay 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Hallelujah. Dito pa lang sa talatang ito, medyo maninindig ang balahibo natin. Pag hindi po tayo handa, makakaramdam po tayo ng takot sa Panginoon kung wala po tayo sa Diyos. Ano mga kapatid? Okay, babasahin kong malinaw. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw at may tinig ng ang arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo, uulitin ko, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Hallelujah! Ibang klase po yung po mga tao po na nauna na po sa atin, na tinawag ng Panginoon Diyos, mga taong naglingkod sa Panginoon, mga taong namatay ng alang-alang kay Kristo, lalo na 2,000 years ago, yung lahat ng mga naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga dumanas ng matitinding kamatayan at paghihirap, yung dumanas ng matinding persecution, ang tindiho ng pangako ng Panginoon Diyos, bubuhayin ng Panginoon yung mga nangamatay na nauna. Kaya nga po ito yung palagi natin sinasabi, darating ang po ang panahon mula kay Adan hanggang sa huling tao na dadatnan ng Panginoon Diyos na nangamatay, hallelujah, ay muling ibabangon ng Panginoon. Kaya po pag tayo nasa service po ng patay, sinasabi ko po palagi pag nangangaral sa mga namatayan, huwag po kayong malungkot. Ang lahat ng nilalang, maging ito'y mabuti o masama, ay muling magbabangon mula sa kanilang kamatayan. At ito po'y haharap sa Panginoon. Hindi po natin alam kung paano ito gagawin ng Panginoon Diyos. Basta ang alam ko, ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ang nakakaalam kung paano niya bubuhayin ang lahat ng ito.
Sapagkat sinabi nga ng Bible, mula sa alabok, babalik sa alabok, at itong mga nangamatay, ang tawag pa nga ng Panginoong Jesucristo sa mga nangamatay, lalo na kung ito ay kay Kristo, ay natutulog lamang. Naalala niyo po ba yung anak ni Jairo na binuhay ng Panginoon? At sabi niya, ba't kayo nag-aalala? Ang batay natutulog lang, pinagtawanan ng mga tao ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi po nila nalalaman ng hiwaga ng salita at ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, at ang mga plano ng Panginoon Diyos ay wala pong nakababatid kundi siya lamang. Ang Diyos po ay nagtakda ng tamang panahon sa kanyang muling pagbabalik. At sa maririnig, sabi nga po doon, may marinig tayong tinig ng arkanghel, tunog ng mga trompeta, at napapansin po natin, napapabalita, may mga tunog ng trompeta mula sa kalangitan na atin pong naririnig. Minsan, nagbigay lamang po ako ng opinion. Ito po yung sarili kong opinion at hindi ko po alam kung tutugma po ito sa inyo. Hindi po natin alam kung nakakailang tunog na po ng trompeta mula sa kalangitan ang tumutunog na narinig, sapagkat meron pong 7 trompeta sa mga kahuling kapanahunan na maririnig ang mga tao. Ay hindi po natin alam kung ito'y sa panahon ngayon o sa hinaharap pa sa tribulation period. Hindi po natin muna pag-uusapan ito sapagkat may kalaliman po ang pag-aaral po patungkol sa mga simbolo ng pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tatanungin po dito ay, are you ready ba? Preparado na ba tayo sa pagharap natin sa ating Panginoong Diyos? Sa verse 17, pagkatapos naman tayong nabubuhay na natitira, ito po yung madadatnan, ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Sa Bible po kasi wala po tayong maririnig salitang rapture. Wala po sa Bible po yung salitang rapture. Pero ito po binigyan lamang ng kahulugan ng mga Bible scholar at binigyan ng tamang salita para mas madaling maintindihan. Pero ang nakalagay po sa Bible, darating po ang panahon, yung po mga natitira sa pagbabalik ng Panginoon, yung tinatawag na pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya, sa kanyang mga pinili, sa mga taong sumunod at nakinig ng salita ng Panginoon Diyos, ay kukunin ng Panginoon at sasalubong po tayo doon sa ulap. Hallelujah! Upang makatagpuin ang ating Diyos na makapangyarihan, ng ating Panginoon Jesucristo na nag-alay ng buhay, mga kapatid. Hallelujah! Ito po isang malaking usapin at sa pong malalim na pag-aaral ang patungkol po sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, at ang dami po na pong nagkakamali ng mga haka-haka. Kung naalala po ninyo noon, nagkagulo ang buong mundo bago pa magpalit, bago pa magpalit ang millennium time o millennium year. Noong 1999 to 2000, nagkagulo na po. Magbabagong taon po noon. Lahat kabado, lahat nagpapanik. May mga haka-haka pagka magkaroon na shutdown ng mga computer, magloko ang mga missile at magkagulo sa buong mundo at magsimula ang pagkagunaw. Wala pong pwedeng mag-predict, wala pong pwedeng manghula sa pagbabalik po ng Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng kanyang mga plano. Katulad din po na nangyari, may mga taong nagpunta sa kabundukan, nagbenta ng mga lupain at sumama sa mga kulto, sa mga nagpapahayag na may petsa na darating ang Panginoong Jesucristo, na nagbibigay ng mga pagpapanik, lalo na ang taong walang kinalaman, yung mga taong wala na pong kinalaman o walang kaalam-alam sa salita ng Panginoon, talagang makakaramdam ng pagpapanik kapag naririnig yung kwento, ganong petsa, babalik ang Panginoon. Hindi po totoo yun. Ang Diyos lamang po ang nakakalam. Katulad ng kanyang mga paalaala, ang pagbabalik ng Panginoon Diyos ay parang isang kidlat na nagmumula sa kanluran patungo sa silangan. O kaya naman ay ang Panginoong Diyos ay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ito po ay inahalin tulad sa isang magnanakaw na walang nakakalam kung kailan aatake ang magnanakaw. Ito po inihalin tulad lamang doon sa mga ganong kabilis na senaryo na hindi po batid ng sinuman, mga kapatid sa Panginoon, ang araw ng pagbabalik ng Diyos. Kaya nga po sa pag-aaral po natin, simula po noon hanggang ngayon, ipinapangaral, maging sa Old Testament, ipinapangaral, ikinuwento ng Bible, ang mga propeta, mga lingkod ng Diyos, na ipinapangaral ang pagbabalik loob sa Panginoon Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi po magsasawa ang lahat na ipangaral po ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Remember po, nang dumating po si Juan Bautista, sa panahon po ng New Testament, iisa lamang po ang kanyang isinisigaw, magsisi na kayo ng kasalanan o magsisi tayo ng ating mga kasalanan. At pagdating ng Panginoong Jesucristo, yun din ang sinasabi niya, magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Pagdating kila Apostol Pedro, nung bumalik ang Panginoong Jesus sa kalangitan, isa din ang sinisigaw naman ng mga apostol, magsisi tayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang makasumpong po tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Sapagkat wala po tayong maitatago sa araw ng Panginoong Diyos, mga kapatid, dahil kailangan na po rin nating ibahagi dito sa ating platform ang mga babala ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat hindi po natin alam kung kailan mayroong kaganapan, kung kailan magaganap ang nakakahindik at nakakapangilabot na araw ng ating Panginoon.
Ang araw po ng Panginoon Diyos ay indescribable. Hindi po natin alam at nakakapangilabot ang araw ng pagparito ng Panginoon. Wala po kahit siguro pinakamagaling na pintor ay mukhang mahihirapan na i-drawing ang senaryo sa pagbabalik po ng ating Diyos sapagkat marami ang tatangis, marami magsisiman yung iba, huli na ang lahat. Kaya nga po yung mga panahon habang natatagpuan pa, ika nga po ay habang nahahanap pa natin ang Panginoon sa ganitong kapanahunan, sapagkat kapag inabutan po tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik ng makasalanan, wala na po tayong magagawa, mga kapatid. Ay, pag-usapan po natin mabuti po itong mga talatang ating pong naidlagay at pag-aaralan ngayong umaga. Are you ready to meet your God? May mga pagkakataon na kahit wala pa po si Kristo ay may itinakda na po ang Panginoon Diyos. Sa aklat ng Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang kamatayan ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. May mga nauna na po sa atin. Sigurado po tayo dito sa ating sasabihin, nung namatay na po ang mga tao, humaharap na po yan sa Panginoon at ipinapakita na po sa atin ang ating kasaysayan at doon po pagbabasyan ng Panginoon Diyos kung karapat-dapat po ba tayong pumasok o hindi sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! At dito po tayo po inaayos ng Panginoon. Ang kamatayan na hindi po natin alam kung kailan darating. At isa sa kinatatakotan ng tao kapag siya ay alam na niyang siya ay malapit ng mamatay, nakakaramdam na ito ng pagkatakot, lalo na kung ito ay guilty sa mga kasalanan. Kapag ang isang tao ay malapit na mamatay, unang ipinaparamdam po rito yung guilty sa mga kasalanang nagagawa. Lalo na kung ito po ay hindi natin nahihingi ng tawad sa Panginoon, sigurado po tayo dyan na mananagot po tayo sa Diyos kapag tayo ay nabubuhay po sa makasalanang mundong ito at tayo po ay nananatili sa kasalanan. Kaya may pagkakataon po tayong lahat, mga kapatid, ikaw, ako, tayo o sino man. Hindi na natin isa-isahin kung anong uring kasalanan pang ating mga pinaggagawa sa harapan ng Panginoon Diyos. Mamaya mapapag-usapan po natin ito, mga kapatid. Walang natatago, walang nalilihim sa Panginoon. Ihahayag ito ng Diyos sa kanyang pagbabalik sa araw ng paghuhukom. Po, ang kamatayan po ng tao dito sa binanggit po natin, minsan lamang po ito. Hindi na po nauulit, minsan lang, isang beses lang. At hindi po totoo na yung kamatayan ng tao kapag namatay 40 days pang naglalakbay dito sa daigdig. Hindi po, diretso na po tayong haharap sa Panginoon Diyos sa araw ng ating kamatayan. At mapalad naman po tayo kung tayo po ay makakapasok. Kaya nga po, ang bawat taong nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Kailangan po yung ganitong proseso, hindi po pwedeng lumundag o mag-jump tayo sa conclusion na para pumasok sa kalangitan, gumawa ka lang ng mabuti. Bagamat sinasabi ng Bible, huwag po tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. At sa takdang panahon, gagantimpalaan tayo ng Panginoon Diyos sa aklat ng Korinto. Subalit, iba po yung paggawa ng mabuti na ang motibo lang natin ay para i-please ang tao o i-please ang Diyos. Hindi po nalulugod ang Diyos sa mga pakitang gawa o pakitang kabutihan. Mas nalulugod ang Diyos kapag ang isang tao ay nagsisisi, kapag ang isang tao ay nanunumbalik sa Panginoon, kapag ang isang tao ay nagpapakumbaba sa Panginoon, ito yung mga taong kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ang araw na ito ay pinagpala po ng Panginoon sapagkat napapanahon po ang ating pag-uusapan. Are you ready to meet your God? Sa aklat po ng mga ngaralo, Ecclesiastes chapter 12, verse 14, mga kapatid. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Hallelujah! Nakakapangilabot na pag-uusap po ito. Kapag po tayo may takot sa puso natin, mararamdaman po natin ang pagkatakot sa salita po ng Panginoong Diyos. Pero doon po sa mga walang takot, sasabihin ko po sa inyo, magtataas lang yan ng kilay. Yung mga walang takot sa salita ng Panginoon, pinagtatawanan lamang po tayo ng mga yan. Ay hindi na po natin intindihin yun. Ang mahalaga, nakapokus po tayo. Ang mahalaga, nagko-concentrate po tayo sa salita ng Panginoon sapagkat walang makakatakas sa harapan ng Panginoong Diyos. Sapagkat dadalhin ng Diyos, mismong ang Diyos ang magdadala sa harap ng hukuman niya. May sarili pong hukuman ng Diyos doon sa kalangitan na wala pong ibang abogadong makakagalaw po doon. Walang ibang abogadong tao kahit pinakamagaling na attorney dito sa lupa. Pagdating sa harapan ng Diyos, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili pagdating natin sa Panginoon. Ganito po ang nakalagay sa talatang Ecclesiastes o Mangangaral, chapter 12, verse 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama.
Nagkaroon po ako dito na illustration mga kapatid kung bakit nasasabi ng Panginoon Diyos maging ang mabuti o masama ay haharap sa Panginoon. Sabi ko nga doon sa mga masasamang tao o doon sa mga taong ayaw talagang tumino. Huwag kayong mag-alala, makakarating naman tayo lahat sa langit. Huwag kayong mag-alala, maging ang mabuti o masama, haharap sa Panginoon yan. At pagdating ng takdang araw, paghuhukom, merong araw na itinakdaan Diyos, huhukuman yan, haharap yan kay Kristo. Kahit pa si Bin Laden, haharap yan kay Kristo. Hindi nga lang makakapasok sa kalangitan. Andun sa pintuan, malamang doon, haharapin tayo ng Panginoon at huhusgahan tayo sa lahat ng ating mga gawa. Maging ang ating mga pananalita ay pananagutan po natin sa Panginoon Diyos. Sa aklat ng Mateo chapter 12 verse 37, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Glory to Jesus. Nako, pati yung ating po mga pananalitang hindi mabuti, kaya pag hindi po tayo nakahingi ng tawad, kaya lagi nga po tayong nananalangin. Kung mapapansin po ninyo, ay every day, Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanang nagawa, sinabi, inisip, nagawa, anumang aksyon na against doon sa salita ng Panginoon Diyos, ay kinakailangan po nating ihingi ito ng tawad sa makapangyarihang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Magpalinis po tayo. Kaya sabi nga ng Isaiah chapter 1 verse 18, huwag po tayong mag-alala, gaano man kalaki ang nagawa nating kasalanan, gaano man kalaki ang nagawa nating pagkukulang, gaano man kalaki against doon sa mga utos ng Panginoon, may kapatawaran. Isa lamang po ang warning ng Diyos. Ang walang kapatawarang kasalanan ay yung mga kasalanang nilalabag natin yung banal na Espiritu Santo, yung bang sinasalangsang natin ang banal na Espiritu Santo, yung bang pagandahin natin at medyo bigyan ng linaw, yung bang binabastos natin ang banal na Espiritu. Doon lamang po hindi makakasumpong ng kapatawaran ng mga tao, pero lahat ng kasalanan, malaki man ito maliit, ay mayroong pagkakataong magsisi. Kaya nga po ang pangangaral ng Panginoon Diyos, magsisi po tayo bago pa tayo datnan ng Panginoon Diyos. Ang masakit na realidad sa mga panahong ito mga kapatid, maraming tao, ang daming sariling katwiran. Tandaan po ninyo, pag humarap po tayo sa Diyos, wala pong salitang i-honor. Nabanggit ko ito nung nakaraan. Walang salita ng tao ang i-honor ng Diyos pagharap ng araw ng paghuhukom. Hindi ho tayo pwede mga tuwiran sa harapan ng Panginoon Diyos pag tayo namatay na. Hindi ho tayo pwede magsabi, Lord, pasensya na po. Sorry, hindi yan katulad ng tao na pwede kang mag-excuse. Sa harapan po ng Diyos, there is no excuse pagdating ng paghuhukom. Nakakalungkot kasi yung iba, ang hilig-hilig mga ngatwiran, yung iba, ang dami pong ginagawang dahilan. Lalo na po yung panawagan ng Panginoon Diyos. Ang salita ng Diyos ang gagamitin. Sasabihin ng Panginoon Diyos, bakit hindi ka dumadalo ng gawain ng pagsamba? Pasensya na po, Panginoon, kasi po nagkasakit po kami. Pasensya na po, Panginoon, kasi may bisita pong dumating. Pasensya na po, Panginoon, nagkaroon po ng lakad na hindi inaasahan. Well, sad to say, hindi po yan i-honor ng ating Diyos pagdating sa kalangitan. Hindi natin po pwedeng sasabihin sa Panginoon, Lord, maunawaan mo naman ako. Nako, hindi po pwede yun mga kapatid ko. Ang i-honor ng Panginoon Diyos ay ang kanyang salita. Ang pakikinggan ng Diyos sa araw ng paghuhukom ay ang kanyang salita. Ang papakinggan niyang katwiran ay lahat ng kanyang salita. Hindi po pwedeng pakinggan ng Diyos sa pagharap natin sa Panginoon. Pasensya na po kayo, lahat ng reason natin, gamitin na natin. Kumbaga, kumuha na tayo ng pinakamagaling na abogado sa lupa na dadalhin natin sa langit kung kaya tayong ipagtanggol. Pasensyaan po, sinasabi ko lamang po ang totoo, wala pong sama ng loob. Ako, ikaw, kahit po sino dito ay may pananagutan sa Diyos na buhay. Kaya lahat po ng ginagawa po natin dito, ito po'y nakatalap ito. Mamaya mababasa po natin ito mga kapatid. Dadaan-daanin lang po muna natin. Kasunod na talata, sabi ng 2 Korinto, chapter 5, verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap. Okay, required na. Kailangang humarap. Kailangan. Walang makakatakas talaga, mga kapatid. Kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran. Hallelujah. Na ito na. Sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang katawan, maging mabuti o masama, mananagot, mga kapatid.
Wala pong makakatakas, walang pwedeng magtago sa ilalim ng lamesa, sa ilalim ng lupa. Saan ka magtatago? Sa presensya ng Panginoon Diyos. God is all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng lugar. Kaya lahat ng ginagawa po natin, alam po ng Panginoon Diyos. Kaya habang may panahon, habang may pagkakataon po tayo sa mga ganitong oras, mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Panginoon, magsisi po tayo, humingi po tayo ng tawad, Panginoon, patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Sabi nga, if you confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our iniquities, mga kapatid. Hallelujah! Magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos sapagkat habang malaya pa po tayo, habang ang salita ng Diyos ay namamayagpag sa bansang Pilipinas o sa ibang dako na pinapahintulutan ng salita ng Panginoon, magsisi po tayo, lumapit tayo, at maghanda po tayo. Kaya nga ang title po natin, Prepare to Meet Your God. Dapat po ito pinaghahandaan natin, mga kapatid ko. Magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Ano po, kung may mga pangangaral po na ganito. Yung iba po kasi hindi po talaga nakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. Gusto ko pong basahin dito. Bubuksan ko po sa Bible na aking hawak, mga kapatid. Nakakalungkot po kasi na yung pong mga kapanahunan po natin, sa lalo po ngayon, ito pong mga huling araw, sabihin ko po sa inyo, nakakalungkot na makikita mo po yung mga kapatid natin, kahit Kristiyano na, kapag nare-review, o nakakarinig ng hindi maganda para sa kanilang pandinig, talagang nagdaramdam po ito. Lalo na kung ito po ay may kaugnayan po sa kaligtasan, mga kapatid sa Panginoon. Babasahin ko po ng malinaw para po maintindihan po natin, hinahanap po ito. Ayoko po magkamali. Ayan, ayoko po kasi magkamali doon sa akin pong sasabihin, mga kapatid. Ito na. Sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 3. Verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitis ang wastong aral. Ito. Darating daw ang panahon, hindi daw. Bible po binabasa ko, may katiyakan, may kasiguruhan. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga at mag-ipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Ano po ang ibig sabihin nito? Marami sa mga huling kapanahunan ay mamimili ng mga tagapangaral na ang gusto lamang nilang pakinggan ay yung hindi, kumbaga, hindi offended, at yung hindi masakit. Hallelujah. Kaya nga po minsan natatawa ako pag nagtatanong ako sa mga miyembro minsan, doon sa mga church attender po natin, pagka nagkakaroon ng pagkakataon makapag-fellowship. Kasi nga po, issue nga po, si Pastor Alex, napakahigpit niyan, napakadisiplinado niyan, napakaganto. Maraming napakapangit ng ugali, sabi pa nung iba. Well, sasabihin ko isa lang simple, sabi ko lagi, ang challenge ko po sa mga tao, anong uri ba ng sasakyan ang gusto mo, mga kapatid? Ikaw ba, kung matino ba pag-iisip mo, sasakay ka ba sa sasakyang maluwag ang tornilyo? Di po ba kapag maluwag ang tornilyo ng sasakyan, ano po ang kalalabasan po nito kapag ikaw po ay sumakay, lalo na kung ito ang tornilyo ng gulong ay maluwag, tornilyo ng preno ay maluwag, yung pong meron po kasi mga tornilyo ginagamit sa preno din, yung pong sa dinadaanan ng fluid, kailangan po yun ay mahigpit. At hindi po pwedeng nakabukas sapagkat sisingaw po yung brake fluid. At sa gulong naman, kung ito ay maluwag, siguradong kapahama ka na nga abutin mo. At meron namang ibang bagay, kapag wala pong ikangay maayos na mga kasangkapan ng isang sasakyan, ay sigurado pong tayo po ay disgrasya at kamatayan na nga abutin po natin. Kaya pinamimili ko po minsan ng mga tao, pwede naman kayong malayang pumili ng gusto ninyong tagapangaral. Kung ang gusto niyo yung maluwag, bahala kayo. Kung ang gusto niyo ay bulerong mangangaral, bahala din ko kayo. Kung gusto niyo yung mga bulaang mangangaral, bahala din kayo. Pero pagdating ng dulo ng buhay, sa araw ng paghukom, wala po tayong mapipili. Wala po tayong sasabihin na, hindi natin pwede sabihin, Panginoon, pwede bang mamili ng direksyon ng buhay? Pwede bang sa langit ako? Kung hindi ka naman karapat-dapat, hindi ka naman papapasukin ng Panginoon Diyos. Bakit? Hindi naman si Raulo ang Diyos para papasukin yung mga taong hindi karapat-dapat. At hindi natin kayang suhulan ng Diyos. Isang araw, may lumapit po sa akin para ilibing ang isang batang kapapanganak. 2 buwang sanggol o 3 buwan, hindi ko po maalala na. Pero tiyak po ako sanggol kasi nasa maliit na kahon. Hindi po siya tinanggap ng kanilang relihiyon dahil pandemic po nung mangyari po ang kaganapang ito. So wala po silang choice dahil tayo po ay nakakaikot ng mga panahong yun at na tumutulong sa mga kapwa po nating nangangailangan ng panahon ng pandemic. May lumapit na isang namatayan at inilapit po sa kanilang relihiyon, hindi po ito tinanggap.
dahil mahirap lamang. Nung meron pong mamatay na mayaman, kahit pandemic, tinatanggap basta kumpleto ang bayad. O wala po tayong pinapatungkulan. Sinasabi ko lang po, ito'y kaganapang totoo, nangyayari mga kapatid. Lumapit po ang isang mahirap at gustong ipabindisyonan po yung kanyang namatay na anak. Natawa po ako nung lumapit po sa akin. Ang sabi sa akin ng magulang, Pastor, pwede po bang binyagan muna natin yung bata bago po ilibing? Ako po'y nagtanong, ano ang purpose ng pagbibinyag gayong patay na yung bata? Para daw po makapasok sa langit. Sabi ko, simpleng sagot lamang po ang aking ibinigay. Tatanungin ko kayo, ano ang kasalanan ng bata? Hindi nakasagot yung magulang. Wala po, wala pala. So anong dahilan para pumunta sa impyerno itong bata? Huwag nating husgahan ang kalagayan ng batang ito sapagkat ang Diyos ay nung ipinanganak ito, wala pa itong kamuang-muang sa kasalanan. Bagamat ipinangako ng Panginoon Diyos, lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala bawat isa. Pero itong batang ito, hindi lahat ng batas ng Panginoon Diyos, ay talaga namang iniuukol po doon sa mga taong makasalanan lamang. Ito pong bagong silang, sabi ko, huwag niyong ipag-alala ang kamatayan ng batang ito sapagkat wala pa itong nalalamang pagkakamali. Bigla kong hinarap yung magulang. Kayong mga magulang, ang tatanungin ko, ano ang kasalanan ninyo? Sumagot yung magulang, marami po. Kayo ang magsisi. Walang pagsisisihan yung bata dahil wala pang ginagawang kasalanan. Isang sanggol na walang kaalam-alam sa takbo ng mundo, hindi po yan mapaparusahan. Tayong mga nakakaalam, nakakaunawa ng tama't mali, tayo ang parurusahan ng Diyos ayon sa ating mga ginawa, yung mga ginawa sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ay nako, marami pong aralan patungkol po sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ito pong naibibigay po natin na isang ika nga po ay makatutulong, makakapagbigay po ng gabay. Ito na po, dito po tayo magtatagal ng kaunti dito sa usaping ito. Nawa po'y matapos po natin sa takdang oras. Ito na po ang huling mga talatang ating babasahin. Sa aklat po ng Pahayag o Revelation o Apokalipsis sa iba pong salin ng Biblia, chapter 20 verse 11 to 15. Ito po, at nakita ko ang isang malaking tronong puti. Sino po ang nagsasabi nito? Si Apostol Juan. Mamaya natin bigyan ng konting background si Apostol Juan kung sino yung sumulat ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas o nawala sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, hallelujah, mga dakila at mga hamak. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na haharap ang tao sa harapan ng Diyos, anuman ang kalagayan niya, mayaman man o mahirap, pagdating sa Diyos, pantay-pantay. Maging mabuti o masama, haharap po sa Panginoon Diyos. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, ang mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat. Ulitin ko, yung mga plural, mga aklat, may binuksang isang aklat. At isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Purihin po ang Diyos. Dito po makikita natin sa binabasa po nating talata sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, ang talata po ay 12. May binanggit na dalawang klase ng aklat dito. Isang aklat ng buhay kung saan nakatala ang mga taong karapat-dapat pumasok sa langit at isang aklat para sa mga patay. Yung pong binabanggit dito, patay na nga, paano pa namatay? Mahiwaga po ang Diyos. Ang salitang patay ay ito yung mga taong patay ang pananampalataya, mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mga taong naging lapastangan sa Diyos ay muli rin silang binuhay ng Panginoon upang hatulan yung kanilang mga katawang naabo ay muli po yang ibabangon. Katulad ng binanggit po natin sa Thessalonica, ibabangon yung mga naunang nangamatay, haharap po lahat sa Panginoon. At tayo mga nabuhay, ganun din, haharap din po tayo sa Panginoon. Kaya wala po tayong maitatangi sa Panginoon Diyos sapagkat ang ating mga gawa ay nakarecord sa kalangitan. Lahat, maging mga lihim o hayag man na ating ginawa, ito po ay makikita natin pagdating po natin sa harapan ng Panginoon Diyos. Sa mga makasalanan katulad po natin, mga kapatid, lahat ba ng pagkakamali natin ay nakarecord? Ngayon nakakilala na tayo sa Panginoon. Mamaya po natin sasagutin yan. At iniluwan ng dagat, pagpapatuloy ako sa Kapitulo 13, at iniluwan ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades, ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino man, ito po yung lagi natin ginagawa kapag nananalangin, ha?
sa verse 15, at ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Medyo masalimuot po ng konti ito. Medyo hindi po ako makikipagdebate ha. Ito po ay mga munting kapahayagan pero may kabuluhan at may kahulugan sa ating pong mga buhay, sa mga nakikinig po na dito sa ating pong programa. Hindi po lahat ng tao ay makakapasok sa langit tulad ng sinabi ng Mateo chapter 7 verse 21 and 22 na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng ating Ama. Kaya kung meron po ditong mga natutulog na Kristiyano at hindi po gumigising na mga tagapakinig, pagharap po natin sa Panginoong Diyos ay mayroong aklat ng buhay ng tao o kasaysayan at wala po tayong maililihim sa Diyos, mga kapatid. Ano man ang ating ginagawa, ito man ay hayag o hindi, mga kapatid, pagdating natin sa Panginoon Diyos, bubuksan po ang aklat, lahat po ay nakarecord. Paano mawawala yung record ng isang makasalanang nagsisi? Yun po ang importante sa isa sa ating pag-uusapan. Ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, kung inyo pong naririnig kung bakit natin palaging ginagamit ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, ito na lamang po ang natitirang paraan upang mapanumbalik tayo sa Diyos. Ang banal na dugo ay naglilinis ng ating kasalanan. Nabubura po nito ang record sa kalangitan ng banal na dugo kung tayo po ay seryosong nagsisisi sa harap ng Diyos. Kung tayo po ay seryosong nagpapakumbaba sa Diyos, lahat po ng ito ay nawawala sa harapan ng Panginoon dahil sa banal na dugo ni Kristo. Magsusulit po tayo sa ayaw po natin at sa hindi. Sa gustuhin mo man hindi po tayo makakaiwas. Kaya nga po pinaghahanda po tayo. Kaya nga ang title ng topic natin, Prepare to Meet Your God. Ay marami po nagbabaliwala po pag nakakarinig po ng mga ganitong klase ng aral. Kapag ka hindi po maganda sa kanilang pandinig, nilalayasan po tayo mga kapatid. Kapag ka masasakit na sermon, umaayaw na po sila. Pero bulahin mo po sila. Kapag ka nakarinig kayo ng mga aral na ganito, oh, dito, ikaw ay yayaman, maniwala ka, lulundag po yan sa tuwa. Kapag sinabi mo magkakaroon ng mansyon yan, maniwala ka, linggo-linggo, nasa simbahan yan. Pero kapag ka ang pinag-usapan o aral sa simbahan ay patungkol sa mga kasalanan, maniwala ka, kinalingguhan, wala na yan. Kapag pinunan mo ang mga pagkakamali ng mga taong gusto mong dalhin sa kalangitan, maniwala ka, kapag itinuwid mo yung kasalanan, naku, galit pa yan sa iyo mga kapatid. Pagtataguan ka pa niyan, hindi na yan magpapakita sa simbahan, maniwala po kayo. Kapag nakakarinig ng sermon yan, o bakit ganito, bakit ganyan, o ito yung ginawa mo, naku, maniwala kayo, kinalingguhan, wala na yan. Ilipat yan ng simbahan na kung saan sila ay nagbobolahan. Ha? Ay wala po tayong magagawa sa mga ganong klase ng nilalang. Tandaan po natin, yan po ay haharap sa Panginoon Diyos, mabuti o masama. Mabigat po itong alaklat ng Apokalipsis pag binasa po natin. Ang sino mang hindi natagpuan ang kanyang pangalan o nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy o dagat-dagatang apoy. Kaya nga po nagkaroon ng maling interpretasyon po dito. Kailangan magpatala ka dito sa lupa. Kailangan maging kaanib ka namin para ikaw ay maligtas. Nako, kahit walang hiya, basta nakalista ang kanilang paniniwala, sila iligtas. Mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos po ay makatwirang Diyos. Ang Diyos ay banal. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, tayo'y magpakabanal sapagkat siya ay banal. Victory! Yung araw-araw pong ginagawa po natin pag-aaral, wala pong perpektong tao. Ako nagkakamali, ikaw nagkakamali, tayong lahat nagkakamali. Kaya nga po tayo narito nag-uusap, nag-aaral. Lahat po ng naririnig po natin dito ay patungkol po sa Diyos. Ito po patungkol sa pag-aayos po ng ating buhay sa Panginoon sapagkat isang araw haharap din po tayo sa Diyos sa ayaw natin at sa gusto. Iniluwa ng dagat, iniluwa ng Hades, yung mga patay doon, yung po yung mga nauna, mga makasalanan, naharap po lahat kasi sa Diyos. Maging si Satanas sa harap sa Diyos.
Malalim po ang pag-aaral ng Apokalipsis, maging Satanas sa uling panungharap po yan sa Diyos at hahatulan po kaya nga ang ginagawa ng kaaway, patuloy siyang nangwawasak para naghahanap po siya ng damay, mga kapatid. Naghahanap ng damay. Parang yung mga tao hindi nasisiyan sa mga mabubuti nating ginagawa, naghahanap ng damay, gustong hilahin tayo pababa. Gusto nila yung mga masasama, mga Kristiyanong hilaw, gusto nila pagka pumunta sila sa impyerno, magdadamay din. Huwag naman po sana mangyari po sa ating mga kapatid. Kaya nga po sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon Diyos, Diyos lamang ang ating taas. Tayo po lahat dito ay nagpapaayos sa Panginoon. Ang masakit po hanggang ngayon, marami pang tulog. Tulog ang buhay Kristiyano, patay ang buhay Kristiyano, mahina ang pananampalataya. Kahit anong akit mo, maniwala kayo, tama ang 2 Timothy chapter 4 verse 3. Marami po sa panahon ngayon, naghahanap ng mga bulaang mga ngaral. Ano po yun? Mga bulataw. Yung bulaan ay bulataw. Mga bulataw, ano yun? Mga bulataw. Mga bolerong mga ngaral. Yung ayaw na itutin. Naku, lalo pag sa church, pag mayaman ang miyembro, naku, hirap na hirap i-rebuke yan kahit magwala yung miyembro. Meron po akong kilala dito, naku, maniwala po kayo. Dahil ikaw po, malaking mag-offering, naku, kahit ang daming bisyo, welcome, tumatayo pa sa harapan. Masakit na katotohanan, mga kapatid, tayo pong lahat ay pinaghahanda. Prepare, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Kapag ang buhay natin, tayo po ang mga pangalan natin ay hindi po nakatala sa aklat ng buhay, pasensyahan po tayo, pare-pareho. Mapalad ka kung ang pangalan mo'y makikita pagbuklat at pagharap po natin, mapalad ng sino man isa sa atin. Halimbawa, namatay na po tayo o humarap na o tinaputan tayo ng araw ng paghuhukom at binuksan ng aklat ng buhay, mapalad ka kapag nakalista ang pangalan mo sa aklat ng kalangitan. Yung mga matitigas ang ulo na ayaw po makinig sa tamang katwiran, wala po tayong magagawa po doon. Dapat doon ay bigyan ng isang. Masama pa ang loob pag itinutuwid. Wala po tayong magagawa doon, mga kapatid. Pagka tayo may nakakarinig sila ng mga sermong ayaw nilang pakinggan, maniwala kayo, kinalingguan, hindi na yan magsisimba, mga kapatid. Sabi nga isang kausap na pastor, naku, sa dami na yung kalakaranan, marami ng Kristiyano ngayon naghahanap ng mga pastor na mabait. Pag mabait nga naman, walang sasaway sa kanila. Hayaan na lang. Alam yung katwiran ng mga mababait na pastor kahit palpak na yung ginagawa ng tao. Ang sabi nila, hayaan na lang ninyo, Diyos na magbabago dyan. Ako katwiran ko iba, pag hindi mo pinutol yung lubid ng mga maling gawain, maniwala kayo, malala po ang sitwasyon yan sa dulo. Marami pong bulaang mga ngaral. Marami po sa panahon ngayon, mga kapatid. Ako nga po, pinagsasabihan din bulaang mga ngaral. Yung nagsalita po, patay na. Si Pastor Alex, bulaang mga ngaral dyan. Yung patay na po siya ngayon. Nako. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ito po mga pag-aaral po natin dito ay simple pero makapangyarihan. Simple pero totoo, mga kapatid. Practical pero totoo. At kinakailangan po nating maging gising lamang ang ating pangunawa, maging gising po tayo sa pananaw. Kaya nga po tayo nagbabasa ng Bible. Kung mali po sinasabi ko, ayan ang mga Bible. Talata, binabanggit po natin para po maintindihan po natin. Nakakita ko, sabi ni Apostol Juan. Kasi si Apostol Juan po dito, ito po yung alagad ng Panginoon na niluto po sa pamamagitan ng pagpiprito sa kanya ng buhay. Pinrito po siya ng buhay sa kumukulong mantika. Inilagay sa malaking kawa at gagawing pride apostol dyan ng mga Romanong sundalo nung araw na humuli sa kanya at nais siyang patayin. Hindi po siya namatay. Kaya ang ginawa, dinala siya sa isla ng Patmos sa bilangguan, kumbaga po sa atin ay iwahig. At dinala po siya doon sa isang isla na isolated na talagang walang pwedeng tumakas sa pag napapalibutan ng dagat. Dito siya kinausap ng Panginoon at dinala siya sa ikatlong langit at nagpakita sa kanya ang Panginoon at ipinahayag sa kanya ng Panginoon ang hinaharap. Ipinahayag sa kanya ng Panginoon ang mga kaganapang mangyayari sa darating ng panahon.
at ikinuwento nga ng Panginoon kay Apostol Juan at sinulat ng Apostol Juan ang lahat ng kanyang nakita ay sinulat niya at ito na po yung aklat ng Apokalipsis natin pong pinag-aaralan na marami namang ito'y pinagtatawanan. Kaya nga po sa mga huling kapanahonan mga kapatid, sa totoo lamang po, ito po medyo mahirap ituro na konti. Pero nais ko lamang pong bigyan ng bahagi kahit papaano. Marami na pong kaganapan. Sa Mateo 24, naandun po lahat nakasulat ang lahat ng nagaganap sa mundo. Pag hindi pa po tayo nagising, ewan ko na lang. Kapag tayo po hindi natagpuan sa aklat ng buhay, ewan ko na lang. Baka sa isang aklat tayo nakasulat, sa aklat ng kamatayan. Nakakatakot pong senaryo yun mga kapatid. Wala na pong pagsisisi pag nakaharap na po tayo sa Panginoon. Sapagkat lahat ng pagsisisi, lahat ng paghahamon, o lahat ng panawagan para tayo manumbalik sa Panginoon Diyos ay ginagawa na po lahat sa radyo, TV, internet, cellphone, lahat. Kahit saan lugar ay pinapangaral na po si Kristo sapagkat ito po ang isang babala ng Panginoon. Kapag ang kanyang banal na salita ay naipangaral sa lahat ng sulok ng mundo, darating si Kristo sa hindi inaasahang pagkakataon. Naglagay po ako ng analysis mga kapatid. Papaano? Kung isang tao na lang pala ang hindi pa nakakapakinig at biglang nakapakinig, di po ba yun ay hudyat na sapagkat ang salita ng Diyos, lahat ng tao ay makaririnig ng kanyang salita bago siya bumalik dito sa daigdig sa pangalawang pagkakataon. Paano kung kapitbahay mo na lang pala ang iniintay at hindi mo pa sinisiran at nasiran, biglang bumalik ang Panginoon, biglang nagkaroon ng pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga anak, wala na po tayong magagawa po doon. Yun po yung aking opinion. Paano nga kung isa na lang ang hindi nakakarinig at biglang nakarinig sa pamamagitan ng ganitong programa, sa TV, saan mang bagay, sa internet, ay ang dami pong klase ng pamamaraan ng ginawa ng Panginoon Diyos upang maipahayag ang kanyang banal na salita at marami pa rin sa atin ay nagbabaliwala, marami pa rin sa atin tayo pinagtatawaran, marami pa rin sa atin tayo kinukutya, marami pa rin sa atin nakakapanood ako sa mga YouTube, talagang pinapangaral sa mga lugar na napakahigpit, bawal ang Bible, pero meron pa rin mga pinapadala ang Diyos at nagre-resulta ng kanilang kamatayan alang-alang sa Diyos. Great is their reward. Ang Panginoon Diyos mga kapatid ay isang Diyos na totoo. Ang salita po niya ay totoo at hindi ho ito pwedeng pasinungalingan at hindi po pwedeng pasubalian. Kaya habang may panahon pa, tayo pong lahat ay manumbalik sa ating Diyos. Tayo po'y tumawag sa pangalan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magsama-samang dumalangin ng pagsisisi at harapin po natin ang pangako ng Panginoon. Siya ay babalik sa ayaw mo at sa gusto. Tayo po ay manalangin at magpasalamat. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa aral na ito namin po napakinggan. Ito po ay isang simple, subalit may laman, may kapangyarihan, Panginoon. Nagpapaalala ka sa iyong mga anak, Panginoon, sa oras na ito. Muli mo kami pinapaalahanan na magsipaghanda po kami sapagkat nalalapit na ang kawakasan ng mundong ito. Nalalapit na ang iyong pagbabalik. Dapat maunawaan po ito ng maraming tao, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Ipinapaunawa mo rin po sa amin ang iyong mga salita ay hindi magbabago ngayon, kahapon at magpakailanman. Salamat, O Diyos. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Kami po'y maging karapat-dapat sa iyong pagbabalik, Panginoong Jesucristo. Samahan po kami ng banal na Espiritu Santo at hipuin na aming mga puso sa oras na ito. At kung wala pa po ang aming pangalan sa aklat ng buhay, doon po sa mga nakikinig, tayo po'y dumalangin. Ama, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at tinatanggap ko si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Ito pong aming dalangin at pagsamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa hirap na nararanasan. Yung ating pong panawagan mga kapatid sa pag-aaral pong ito po isang panawagan. Hindi po dapat ito binabaliwala. Tumawag ka at manalangin. Marami sa totoo lang, maraming nasasaktan kapag nangangaral po tayo. Kapag nagsasabi po tayo ng diretso. Wala po tayong magagawa po doon mga kapatid. Salita po ito ng Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Diyos para lang matuwa ka. Matuwa ako, babaguhin natin ang turo. Para lang wag kang magdamdam. Ang salita ng Diyos ay magkabilay talim. Tumatago sa ating katawan, buto, laman, kasukasuan, bone marrow. Sa
kaluluwa at sa espiritu. sa itaas. Ganito po katindi po ang salita ng Diyos. Kaya minsan akala po ng iba nagpapatama, hindi po, tinatamaan po tayo. Ikaw at ako, pare-parehas po tayo tinatamaan ng salita ng Diyos. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Natatawa nga po ako. Alam nyo mga kapatid, sinubukan kong i-share ito doon sa isang grupo ng mga born-again Christians. Doon sa itong mga pagmimensahe natin, ni-reject. La 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 la. Binalak ako. At tinignan ko may mga English mga English. Pero nakita ko may mga Pilipino din nangangaral, tanggap nila. Pero yung po klase na pangangaral natin, di po nila tanggap. Marami po yung pangangaral natin, ayaw tayo tanggapin. Tawag niya ang pakinggan. Bahala na po ang Diyos. Salita ang buhay sa puso mo magpakailanman. Sa kanila po ang pangangaral natin ay simple. Ang pangangaral po natin ay parang, wala yan, hindi natin na kailang pakinggan yan. Salita ang buhay. Marami po magagaling na mga ngaral, hindi ko po pinagkakaila. Marami. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Tinig sa itaas ang Ako po ang katwiran ko, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi isang kompetisyon. buhay. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito ay isang devotion. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Tinig sa Marami pong salamat sa inyo pong lahat dyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. salita ang buhay. At ipinapaubaya ko po sa banal na Espiritu Santo ang paghipo sa puso ng mga tao. Tinig sa itaas. Ipinaubaya ko sa ating Diyos sa mga pangyayari na tayo ay gisingin sa matagal na pagkakatulog. Tinig na mula sa Diyos. Dahil sa sunan sa itaas magtawag niya ang pakinggan. Lunes hanggang Biyernes. Sa mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan, makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 5 hanggang 6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. La 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 la. Okay, maraming salamat po sa inyo pong lahat dyan. Patnubayan kayo ng Panginoon Diyos sa araw na ito. Buhay ay sisigla. Ang prayer ko lang, nawa Lord, wag magdaramdam yung mga tao. Alam nyo, marami kasi ngayon namimili talaga ng mga ngaral eh. Ito po yung mga sign sa mga huling kapanahonan. At gumagabay sa atin, tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Ay, magandang umaga po doon sa iba po nating kapatid. Habulin po natin sa pagbati si Ma'am Beck Soto Bustillos ng San Francisco Llanera. Good morning po dyan. Kay Ma'am Marites Kasugan ng Naikabiti, kay Dr. Kagawad Susan Corpus ng San Jose, Nueva Ecija. Dahil siya'y tunay. Ay nako, ako nalulungkot din po ako. At nung araw po kasi naging matigas din ang ulo natin. Kaya naintindihan ko po yung mga sinasabi ko. La 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 la. Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan, pasakit sa Sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, marami na po ang sinagot dito. tumawag ka at manalangin. Ang Diyos po ay nagbibigay ng mga pabor. God bless po sa inyo pong lahat. Dahil siya ay tapat Tinig sa itaas. at banal. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo. Magbati po kay may Brother Abed de la Rosa, ang aking kapilido. God bless po sa inyo pong lahat dyan. Kay Jonalyn Tatlin. Tinig na mula sa Diyos. Hallelujah, maraming pong salamat. Tinig sa itaas.
Isa lamang po naman itong babala sa ating lahat. Darating ang Panginoon sa ayaw mo na gusto. Salitang Sa buhay paniwalaan at natin sa hindi na po natin mapipigilan ng pagbabalik ng Panginoon. tinig sa itaas. Ang mundo ay pasama ng pasama. Bay, tinig na mula sa Pasama ng pasama. Diyos, dahil siya'y tunay. La 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 la. God bless po sa inyo pong lahat. Samahan kayo ng Panginoon yung mga magtatrabaho, papasok sa eskwela, gabayan kayo ng Diyos. Yung mga taong tutulog-tulog, wala po tayong magagawa po dyan. Yung mga taong mga patay, ano po yung mga taong patay? Ito po yung mga patay, ang pananampalataya, ayaw maniwala na si Kristo magbabalik. Wala po tayong magagawa sa mga ganyang klase ng tao. Kapag ang kapamilya po natin ay pinabayaan po natin, nakatutulog-tulog, maniwala po kayo. Isang araw lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Kapag kasi alam mo ang Bible, kapag nababasa natin ang Bible, mapapansin nyo dun sa Bible, lahat ng nangyayari, totoo. Sa itaas, Naisulat noong pamangunang panahon. tinig na mula sa Diyos. God bless po sa inyong lahat. Samahan po kayo ng Diyos sa inyong pong pagtatrabaho, sa inyong mga gawain, sa mga niluluto ninyong mga almusal at tanghalian. Maraming salamat. Ingatan kayo ng Panginoon Diyos sa mga kapatid po natin dyan. Sa mga hindi ko po nababanggit, pasensya na po kayo. Dahil hindi ko na po halos mabanggit kapag nangangaral na po tayo ng salita ng Diyos. Dumadaan na po yung mga pangalan. Pero nire-review ko po at naililista ang inyong po mga pangalan kung ano. At magandang umaga din kay Pastora Shermalyn Coloma ng Gimba Nueva Ecija. Tawag niya ang pakinggan. Kay Pastor Olan Alombro. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawin. Maraming salamat kay Sister John Aling Kathleen. Taga saan ka, kapatid? Tinig sa itaas. Sa itaas pagtawag niya. Tayo po ay napapanood sa YouTube. Hallelujah. Anytime, buksan niyo po ang ating programa ng Tinig sa Itaas sa YouTube. Hindi po siya nakamonetize. Para po sa kalaman ng lahat, ito pong programang ito ay hindi po nakamonetize. Libre po ito, hindi po ito pinagkakakitaan. Kaya nagtataka ako. Halina simula ng araw, sikat may dalang pag-asa. Buhay ay sisi. Ulitin ko, hindi po siya nakamonetize. Pasalamatan siya. Libre po natin tinanggap ang kaligtasan, libre po nating ipamamahayag. Dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at gumagabay sa atin. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Magandang umaga, Brother Arnold Romero and Louie Carino. Sa puso mo, At- pagkailanman. Taga Burgos, so kumusta ka na, kapatid? Okay, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Tinig na mula sa Diyos. Pinagpala ang araw na ito, mga kapatid sa Panginoon. Ibigay natin ang mataas na papuri. Tayo po'y nagpapaalam na salamat sa inyo pong lahat. God bless and God bless. Ingatan kayo ng Diyos. Samahan ng Panginoon. Maging matagumpay ang ating buhay sa araw-araw. Hanggat itinataas si Kristo at tayo'y nagpapakumbaba. Sabi nga, God give grace to the humble. He hates the proud, mga kapatid. Ingatan tayo ng Diyos sa araw na ito, mga kapatid sa Panginoon. God bless po. Paalam na. Sa